Ayan mga katiwala, minabalik po kita digdi sa tuyang programa. Ultimong parte kan perspektibo. Digdi sa Pilipinas, ano po? Ini-increase sa tubig, bako ini sarong abstract na issue, no? Nahihiling ta ini. Tunay ang sa tuyang nasyon, no? Biniyayaan kita nin ka dakol-dakol na pag-uran, no? Sa bilog na taon. Pero ironically, kadakol man giraray ng mga komunidad, no, kulang sa reliable access sa malinig na tubig. Dugang padigdi ang urbanization, ang pollution, ang deforestation, nagpalala ini mang katiwala sa mga watersheds. Asin man ang climate change, mas pinapalala kay ni ang mga tig-initan, asin man ang mga pagbabaha. Medyo makulog kung hilingon niya to ang irony na ini. Sa kitang nasyon na napapalibutan ng tubig, pero kadakol pa man giraray ang napapaha. And this also mirrors the paradox of the world. No? Humanity possesses enough resources to sustain everyone. Pero milyones ang nagsasuffer because of inequality and mismanagement. So, ang hapot ngunyan, ano ang pwede niya itong maginibo? No? Ang simbahan enot, dapat magpadagos na mag-edukar din mga konsensya. No? Ang mga parokya, ang mga eskwelahan, ang mga Catholic media araw sa tuya, kinakaipuhan na tabangan ang tao na masabutan na magmangno asin magranga para sa tubig. Asin ini sarong moral obligation. Bako sana ining environmental preference. Ngunyan na yaon na kita sa krisis na ini, it is now a moral obligation. Pangadua, kinakaipuhan sa tuyang mga komunidad, kita maging mga modelo din sustainable practices. Kito kang nasa Taysan ako, di ko aram kung na kagnanindangon yan. So rainwater harvesting baga, so pag nag-uuran, igwang mga drum na dakol, tapos dilinigan sa tubig, tanganing magamit su tubig na halis sa uran. Dapat igwamanin mang conservation programs, pati naman advocacy for clean water access. As in pangatulo, we speak prophetically. No? Sabi nga ni kito, or nagpahiling kito si Pope Francis, na an pagiging silensyo, sampang ki environmental injustice is complicity. No, gadi ka naguuyon duman sa nagigibonin sala. Pero maski na nga ni araw kay ni mga katiwala ang retrato, no, na medyo makamurumundo, medyo grim, itong report kang UN, actually, there implies hope. Ano po? Nag-i-imply ito nin paglaom. No? Nyata, ninhulitan krisis na ini is actually man-made. Tao ang nagkausa ka ini. And therefore, it can be human addressed. No? Better governance, sustainable technology, ethical leadership. No? Iyo ini ang mga bagay na pwede pa na makalihis sa tuya duman sa malala na outcome. Pero sa giraray ang pagirumdum, this kind of hope, our hope, must be grounded in responsibility. Ining water crisis na pinag-report kang United Nations, nag-iimbitar sa tuya na mga tao to rediscover humility. Na ma-rediscover niya to ining kapakumbabaan. Ano ining but sabiyon kay ni mga tiwala? Sa giraray mabalik kita duman sa Laudato Si. To remember that we are stewards, not owners of creation. Mga katiwala kita, mga tagapag-alaga, kan bilog na linalang. Bako kita may tagsadiri kay ni mga katiwala. Bako kita may tagsadiri. Ang tubig, ginagamit sa pagbunyag, tangani na magpara kan kasalan. Perhaps
An kinaaban man niya niya na nga ipo kay ining some kind of ecological baptism. An pagpara, an paglinig man kan sa tuyang mga attitude towards nature. Tapag pinag-consider niya to mang katiwala na itrato ang tubig na garibaga expendable, sooner we will discover what it means to live without water. Duman sa libro kan Revelation, the book of Revelation speaks of a river of life, na nagfo-flow hali duman sa trono kan mahal na Diyos. Pero digdi sa tuyang kinaaban, ang salog na iyan luhay-luway nang nagmamara. Bako nin huli, ta pinaghali kan mahal na Diyos ang sayang balaog, kundi nin huli, ta nagpalyar kita na maprotehiran asin maranga iyan. So anong conclusion niya ito mang katiwala sa topic na ini? Itong report kang UN, it's more than just a scientific warning. It is actually a moral wake-up call for all of us. Haputon niya ito sa tuyang sadiri. Igwa pa daw na or kita daw ang magiging henerasyon na kung saan nag-inom ng tubig pero wala nang itinada para sa masunod. O magiging daw kitang henerasyon na kung saan naghinanyog kita, nagbakli kita, asin binago niya to ang kurso kan kinaban. Sa Catholic tradition mang katiwala, tunay ang tubig is a sign of hope. Pero ang pagtubod na ini or ang paglaom na ini, kinakaipuhan na isinasabuhay. The wells are not yet dry, but they are warning us. And baka, sana, lugod, magdangog kita, asin ang pagdagog na iyan, palaugon talaga sa tuyang pag-iisip, asin mga puso, asin madangog niya to ining alarma na papatanog kang United Nations. Asin lugod man madangog niya to ang boses kan mahal na Diyos na nagapod sa tuya, pasiring duman sa basic na bukasyon niya to bilang mga tao. Ang pagiging steward, ang pagiging tagapag-alaga, ang pagkakaigwa nin hustisya, ang pagkakaigwa nin pagmakulog. Ining bagay na inimang katiwala, bako sa na ini manunungod sa tubig, pagkawara nin tubig. Kundi sarong pangapudan ini na ma-discover niya to na ang lambang tao sa tuyang tugang, asin kita, lalong-lalo kitang mga Katoliko, we are stewards kay ining sa tuyang creation. Asin ang mahal na Diyos, danay na nagbibindisyon, danay na nagtataunin grasya sa lambang saros sa tuya. Medyo makatakot man ang God ining sinabi kan United Nations na yaon kita sa new era of global water bankruptcy. Pero sa giraray, yaonan pangapudan kay ni, nigwa pa manin paglaom. Huli ta man-made, itong problema, man-made man dapat ang solusyon. And ultimately, nagpupun iyan sa satuyang pagdesisyon arual daw. Ining satuya mang katiwala na pag-treat kan mga arog kaining issue sa satuyang sosyedad na pinagtatao sa tuya, tanganing pagurupurupan gamit ang Catholic social teachings. Lugod day sana niya to madangog. Ako sana na mahiling niya to sa telebisyon o kaya digdi sa Facebook. Kundi magkigwa kita ning konkreto na kasimbagan sa satuyang ural daw na pagkabuhay. Sa kabus po na nakasabay niya to sa programang ini, sa mga naghiling po sa TV asin man sa pagikan Facebook, sa mga nagdangog sa pagikan radyo. Salamatunon po sa Indo.
Sa tuya man na cover news team, salamat man po. And sa lado technical si Kuya Hill, salamat. Ini po si Father Kevin Funasher. Ang sa idong katiwala sa katotohanan. Bendisyonan kamo kang mahal na Diyos. Maray na hapon.